Hindi ka pa sasama sa akin? Ma, di ba sinabi ko na sa inyo na may lakad kami pagkatapos ng pageant? Oo nga, pero hindi mo naman sinabing sa liblib na isla pa talaga, anak. Ma, ang OA. Palawan pa rin naman ang lugar ni Miss Alicia, no? Mami, para naman po tayong hindi close niyan. Hindi ko naman po pababayaan ang aking number 1 na kandidata. Hindi kasi kabisado di kay ang lugar, Alicia. Eh, nandun naman kami ni Jansen para bantayan ang anak niyo, okay? Kailan ang uwi niyo? Ma, 5 araw lang naman kami doon. Kasi sasabak na ulit ako sa training pagbalik ko ng Manila. O siya, sige na. Papayag na ako. Yes! Ay naku, salamat, Ma. The best ka po talaga. Asus! Basta, umuwi ka ng buo, okay? Grabe naman, Ma. Oo naman, no. Oh, okay na ba tayo? Tara na. Ayos na po. Tara na. Mag-iingat kayo, ha? Safe bang bumiyahe talaga? Eh, di ba malakas ang alon? Naku, sobrang tahimik ng dagat, Mami. Ma, sige na po. Babalik din naman po agad kami. O, siya. Sige na. Sige na. Bye, Ma! Grabe, ang lamig ng hangin. May sasalubong naman po sa atin doon. Oo naman. May naarkila na kaming van at nauna na kanina doon si Chan. Eh, di masaya. Maraming salamat, Manong. Basta balikan niyo kami pagkatapos ng 5 araw, ha? Salamat. Tara na. Ayan na si Jan. Lagay niyo na mga gamit niyo doon. Okay, tara! Di ka naman masyadong masaya, ha? Ilang oras po ba bago makarating sa inyo, Miss Alicia? Depende sa takbo, pero dahil gabi na, mas mabilis siguro tayo. Walang traffic eh. Tsaka may shortcut daw tayong dadaanan, sabi ni Chan. Saang shortcut ba yon, Jan? Ayun po, liko tayo rito sa sagang daan. Okay, basta sigurado kang papunta pa rin to sa amin, ha? Opo, ma'am. Yun mismo ang sabi ng napagtanungan ko kanina. Para hindi rin tayo masyado abutan ng gabi sa daan. OMG! Excited na talaga ako! Hindi naman halata, Jess. Oh, kung nagugutom kayo, may chichirya naman tayo rito. Kumuha na lang kayo, okay? Salamat po sa pa-foods. Siyempre, bongga ang mga alaga namin eh. John, ano naman ba yan? Love, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Magjan? Ano pong nangyari? Bakit bigla ka nag-break? Ma'am, hindi niyo po ba yan nakikita? Ang alin po? Ayan po, ang dami pong uwak. Nagkukurting tao. Ano? Manong, ano naman ba? Diyos ko! Takbo na! Patakbuhin nyo na! Ano yun? Shh! Wala yun, love. Wala yun. Mga uwak lang. Bakit nag-curtain? Iya, huwag mo nang isipin yun. Malay ba natin kung anong trip ng mga uwak na yun eh. Tana, Grabe. Akala ko kung ano na nangyari eh. Ang creepy pa naman ng daan, oh. Ay nako, ganyan talaga sa probinsya. Hindi lang kasi kayo mga sanay. Mga laking syudad kasi kayo. Sanay na po kayo sa ganun, Ma'am? Oo naman, no. Kung ano-anong hayop yung nakasalamuhan namin ni Kuya Johnson sa daan mula pa noon. ay nako, makadala lang din yan ng pagod. Tama. Kaninang umaga pa tayo aligaga at wala pa talaga tayong maayos na tulog. Okay, ayos na. Matulog na. Gusto matulog, okay? Ano naman bang hayop na nakita mo dyan? Wala po, ma'am. Pero tumirik po tayo. Ano po? Diyos ko, bakit naman po kami inulan ng kamalasan ngayon? Love, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Bakit? Totoo naman eh. Ano na po, Manong? Ayaw pa rin po talaga, ma'am eh. Diyos ko. Eh, nasan ba tayo? Teka, wala akong nakikitang bahay sa malapit. Miss Alicia, saan ka pupunta? Titingnan ko kung ano nangyayari. At ayaw mag-start nitong sasakyan. Bakit kasi ito pang dinala natin, Miss Alicia? May pasensya naman sa'yo, Carl, no? Magsibaba nga muna kayo dyan. Nakakatakot naman. Walang katao-tao.
At talagang nasa gitna pa tayo ng kawalan. Halika, love. Huwag kang mag-alala, nandito naman ako. Hindi ako papayag na may manakit sa'yo. Itong dalawang to, kahit saan talaga ilagay. Manong, ano na po? Ay, pasensya na po, ma'am. Hindi po talaga gumagana. Maghahanap na lang po siguro ako ng mekaniko rito. Saan ka maghahanap ng mekaniko ng ganitong oras? Ay, Diyos ko naman dyan. Hindi mo ba ito chinek kaninang bago tayo umalis, ha? Alam mo namang malayo-layo ang biyahe natin. Bakit naman hindi mo siniguradong maayos tong sasakyan? Oh, ma'am, pasensya na po. Tinignan ko naman po talaga ito kanina. Hindi ko lang po alam kung anong nangyari. Ay, maghahanap po ako ng mahihinga ng tulong. Saglit lang po. No siya, sige. Kung wala ka talagang makita, bumalik ka na lang dito. Opo. Ano ba tong lugar na to? Nakakatakot. Bumalik ka na lang muna sa loob ng sasakyan, Jess. Love, balik na lang tayo. O sige, tara na. Tingin niyo may mahahanap na tulong si Mang John, Miss Alicia? Abayawan ko, sana lang. Mukhang sobrang secluded pa naman ang daang to. Pero buti na lang at semento na rin. Oo nga. Ha? Ano yun? Kay? Narinig niyo yun? OMG! Si Mang John ba yun? Diyos ko, baka kung ano nangyari sa kanya doon. Sundan natin! Kay! Teka! Sasama kami! Teka lang. Walang magbabantay ng sasakyan natin. Doon ka narinig. Mang John? Mang John, ano pong nangyari? Ah! Kay! Bakit? Oh my God! Ah! Pusang gala! Si Mang Jan! Wala ng puso! Laking syudad man ako, fan na fan pa rin ako ng mga kwentong kababalaghan mula sa probinsya. Gustong gusto ko ang mga misteryong naririnig ko tungkol sa mga aswang. Kahit na hindi ko naman talaga alam kung totoo ba sila. Curious na curious talaga ako sa kanila. Pero kahit na ganoon, hindi ko rin naman pinangarap na makaharap sila. Mas lalong ang maging pagkain nila. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Kay. Hindi ko po ito tunay na pangalan. At maging ang mga lugar at pangalan ng mga kasama ko sa kwentong ito ay pinalitan ko rin. Para na rin po sa safety naming lahat. Ayoko rin po kasi ng issue sa lugar na talagang pinuntahan namin. Matagal na po ang pangyayaring ito. At nais ko lang talagang i-share ito rito para sa mga kapwa ko loyal na mga listeners. Naway magustuhan ninyo ang kwento ko at kapulutan ninyo ng aral. Bata pa lang, kontesera na talaga ako. Si mama din kasi, promotor sa pagpapasali sa akin sa kung ano-anong mga contest. Mula singing at dancing hanggang sa beauty pageant. Nang lumaki ako, nagustuhan ko rin ang pagpapageant. Kasama kasi doon ay ang pagiging model din. At syempre yung premyong nakukuha ko. Cash prize, endorsement, gift cards mula sa iba-ibang brands at kung ano-ano pa. Sa pagpapageant ko nakilala ang magkapatid na sina Alicia at Jansen. Sila ang naging handler ko simula noon. Kaya lahat ng pageant na sasalihan ko ay sila na rin ang may hawak sa akin. Nasanay na kami na pag nanalo sa mga pageant ay talagang nag-out of town kami. Hindi na iba sa amin ang out of town sa mga probinsya kasi mas gusto ni Miss Alicia yon. Pero hindi ko makakalimutan ang bakasyong nangyari sa amin sa liblib na lugar na yon sa Palawan. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Sender, nais lang po naming makiusap sa inyong mga listeners. Maraming naglalabas ng bagong channel, nangunguha at nagnanakaw ng ating mga content. Sana po itulungan niyo po kaming i-report ang mga ito at huwag po nating tangkilikin ang mga channel na nangunguha ng mga pinaghirapan ng iba. Iilan po sa mga channel na nangunguha ng ating content sa ayang susunod: Gabi ng Lagim, Bulong ng Gabi at Kwentong Dilimverse. Kung may makita rin po kayong iba pang channel na nangunguha ng mga kwento namin, pa-report na rin po at maraming salamat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ngayong araw.
Shh! Tahan na, love. Tahan na. Tahan na! Paano ako tatahan kung nakita ko mismo namatay si Mang Jan, ha? Bumalik na tayo. Tara na. Anong nangyari? Nasaan si Jan? Miss Alicia! Anong nangyari? Kay! Ano? Umalis na po tayo rito, ma'am. Wala na si Mang Jan. Ano? Anong pinagsasasabi nyo? Si Mang Jan! Patay na! Kailangan na nating umalis dito! Tara na! Bilis! Bilis! Teka! Hindi nga lumaandar ang sasakyan, di ba? Bahala na! Subukan na lang ulit natin! Bilis na! Teka, ay Diyos ko. Sigurado ba kayo sa nakita nyo, ha? Baka namamalikmata lang kayo. Paano namatay na si Jan? Hindi po namin alam. Basta nakita na lang po namin siyang nakabulagta kanina at wala na siyang puso. Ah! Nag-start! Putik! Nag-start! Umalis na tayo rito! Ah, Diyos ko. Anong gagawin natin? Kailangan nating balikan si John. Kung gusto niyo pang mamatay, Miss Alicia, sige! Balikan niyo! Carl, saan tayo pupunta? Umuwi na lang tayo! Baka mas malasin pa tayo! Putik! Ano na naman? Nasira ulit! Pusang gala naman oh! Wala na tayong gas! Ano? Sa likod, di ba nagpapagas naman tayo pag malalayo at liblib ang lugar? Sana lang talaga meron. Dahil kung hindi, stuck tayo sa lugar na to. Hindi! Hindi pwede yun, love! Please! Gawin mo ng paraan! Miss Alicia! Miss Alicia! Si Jan, baka naman buhay pa siya. Hindi pwede yun, Kay. Ah, Diyos ko, anong nangyayari? Hindi ko rin po alam, Miss Alicia. Hindi ko rin po alam. Sa sobrang bilis ng pangyayari sa amin, ay hindi agad nag-sink in sa lahat ng nangyari kay Mang Jan. Tanging mga hagulgol ni Jessa ang naririnig sa buong kalsada at ang paulit-ulit na pagmumura ni Carl habang naghahanap ng extra na gasolina. Ako naman ay nakayakap lang kay Miss Alicia kasi natatakot na rin ako sa pwedeng mangyari sa kanya. May sakit ito sa puso kaya kailangan ko siyang pakalmahin para hindi siya madala ng mataas niyang emosyon. Kahit ako hindi pa rin makapaniwala sa nakita namin. Pero hindi rin naman pwedeng lahat kami nagpapanik at umiiyak. Ang gusto ko lang talaga ng mga oras na yun ay ang makaalis na kami sa lugar na yun. Bahala na kung walang bakasyon. Ang importante ay ligtas kami. Walang gas! Putik na yan! Ang malas ng biyaheng to! Ano? Anong gagawin natin? Hindi ko alam, okay? Hindi ko alam! Tama na! Tama na! Wala naman tayo magagawa kung magsisigawan o mag-iiyakan tayo rito eh. Kaya pwede ba huminahon kayo? Paano kami hinahon kung pwede tayong lapain ng kung sino dito gaya na nangyari kay Mang Jan, ha? Ang sinasabi ko lang, wala rin namang magagawa ang pagpapanik kasi nandito na naman tayo sa gitna ng kawalan. Gabi pa at wala tayong makitang tao kahit isa. Ang gawin natin, humanap tayo ng paraan para makasurvive ngayong gabi at hindi tuluyang maging si Mang Jan. Bukas na bukas, pag maliwanag na, tsaka tayo umisip ng paraan o humingi ng tulong para makaalis tayo rito. Tama si Kay. Walang magagawa ang pagpapanik natin. Ano nang gagawin natin? Sa ngayon, wala tayong choice kundi ang manatili rito. Magpalipas na lang tayo ng gabi rito sa sasakyan. Siguraduhin natin nakasarang lahat ng pinto para hindi tayo mapasok ng kung sino man. Lagyan nyo na lang din ng konting gap sa itaas ng bintana para kahit papaano may hangin pa rin pumapasok at hindi naman tayo masuffocate. Okay, gawin natin yan. Miss Alicia, ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Kayo na lang po rito sa may bintana. Hindi, ayos lang naman ako, Kay. Sige na po, wag na makulit. Okay, salamat, ha? Walang anuman po. Guys, hindi pa naman tayo mamamatay, hindi ba? Jess, huwag ka mag-isip ng ganyan. Matulog ka na, okay? Ikaw, Kay. Ayos ka lang ba? Ha? Ayos lang po ako, sir. Matulog na rin po kayo. Hindi. Sige na. Matulog ka na rin. Ako nang bahala rito. Magbabantay po kayo? Oo. Sige na. Palitan na lang tayo, sir. Mabuti pa nga. Paano? Good night po. Lord, sana walang mangyaring masama sa amin dito, please.
Protektahan niyo po sana kami. Nasaan ang mga kasama ko? Kay, gising ka na pala. Miss Alicia? Anong oras na po? Bakit di niyo man lang po ako ginising? Ang sarap kasi ng tulog mo. Tsaka baka napagod ka kagabi. Matagal kang natulog, hindi ba? Hindi naman. Si Sir Johnson ang matagal natulog. Teka nga. Anong ginagawa niyo rito sa labas? Binalikan namin ang katawan ni Mang Jan. Pero wala na ito doon. Ano? Paano nangyari yun? Hindi naman natin ginalaw yung katawan kagabi. Yun na nga eh. Pagbalik namin doon, hindi na namin nakita. Wala na rin dugo. Parang nilinis talaga. Tsk, kailangan na nating umalis dito. Iba na ang pakiramdam ko. Tara na, hindi tayo dapat abutan ng gabi. Bilisan natin. Malalakad ba natin yung dinaanan natin kagabi? Abay, hindi ko alam. Hindi nga natin alam ang shortcut na to eh. Basta, bilisan na lang natin. Tara na. Ano ba itong lugar na to? Saan ba nakilala ni Jan ang pinagtanungan niya ng shortcut na ito? Abay, malay ko. Hindi ko naman kilalang sinasabi niya nagsabing shortcut na to. So, saan na tayo pupunta ngayon? Hindi rin namin alam itong lugar na to. Kaya hindi rin namin alam kung nasaan tayo. Basta maglakad-lakad na lang tayo. At pag nakakita tayo ng kung ano sa daan, saka na lang tayo magdesisyon. Sinunod namin ang suggestion ni Sir Jansen. Tinignan ko ang paligid at literal na isang mahabang sementadong daan lang talaga ang kinaroroonan namin. Tapos ang magkabilang gilid ay mga kagubatan na. Parehong-pareho ang lugar at ambience sa mga napapanood kong horror na palabas. Tinahak namin ang daan pabalik kung saan lumiko si Mang Jan para sa shortcut na ito. Hindi na namin inalala ang van na sa gitna ng daan talaga nakahinto. Ano ba naman kasi ang magagawa namin dun? Wala kang gasolina. Magsasayang lang kami ng lakas kung magtutulak pa kami. Inabot kami ng halos ilang oras na yata kasi tirik na ang araw. Hindi na kami nagbukas ng mga cellphone para makatipid sa battery. Ilang oras pa ba tayo maglalakad? Hindi ko pa nakikita yung likuan natin kagabi. Diyos ko, si Jan naman kasi. Bakit hindi na lang tayo doon sa main road dumaan? Pwede ba patayin yung tao? Sisisihin pa talaga natin? Magtigil ka na nga, Johnson. Isa pa yan sa alalahanin natin eh. Ano sasabihin natin sa pamilya ng tao, Abet? Hindi ko alam, okay? Masaya ka na? Huwag na lang po siguro tayong mag-away. Pareho naman nating hindi ginustong lahat ng to. Pagod na lang pa ako. Uhaw na uhaw pa ako. Teka, may tubig pa naman yata rito, love. Guys, nakikita niyo to? Ha? Tingnan niyo to. Daan to, di ba? Papuntang gubat? Oo. Ano naman na yun kung daan yan? Hindi naman natin yung dinaanan kagabi. Oo nga. Tsaka, ang kitid niyan. Pero baka shortcut to papunta sa main road. Please! Ayoko na ng shortcut! Teka, may nakikita akong parang kubo. Diyos ko. Oo nga. Mga tao ba yan? Tao po! May tao ba dyan? Carl! Hoy! Ano ba? Huwag ka nang pumasok dyan! Tulong po! Tulungan niyo po kami! Ano pa naman tong si Carl? Teka nga, sundan natin at baka kung ano na naman ang mangyari dyan. Dapat sa daan lang tayo eh. Ano ba? Bakit pa tayo nagsususuot dito? Abay, sabihin mo yan sa magaling mong boyfriend, ano? Carl! Carl, ano ba? Love! Tignan nyo! Dali! May tao ba? Meron! Bilis! Diyos ko, salamat naman. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Pasensya na po pero kailangan po namin ng tulong. Naliligaw po kasi kami. Kailangan namin makabalik sa main road. Nagkaroon ako ng pag-asa habang nililibot ang tingin. May mga kabahayan naman pala rito. Kaso nasa loob sila ng gubat, kaya hindi agad namin nakita. Kaya rin siguro hindi na namin napansin kagabi. Mga dayo ba kayo?
Parang gano'n na nga po. May pupuntahan kasi kami dapat tapos nawala po kami. Saan ba kayo pupunta? Sa San Luis kami. Dito lang yun sa isla, kaso pinasok kami ng driver namin sa shortcut daw sana, nawala tuloy kami. Dayo kayo lahat? Hindi. Kami ni ate ko, taga rito. Kaso matagal na rin kaming hindi nakabalik dito. At hindi kami pamilyar sa daan to. Shortcut ba talaga to? Papuntang San Luis? Dead end na yan. Ano? Ibig sabihin, hindi talaga yung shortcut papuntang San Luis? Isang gubat ang nasa dulo niyan. Huwag na kayong pumunta ron. Maraming mababangis na hayop doon. May mga patibong din para sa kanila na pwede magkulong sa inyo. Diyos ko, baka yun na nangyari kay Jan. Miss Alicia, wala po siyang puso kagabi. Tapos bigla siyang nawala. Bukod po sa inyo, may iba pa bang mga naninirahan dito? Anong ibig mong sabihin, miss? Wala naman sigurong aswang dito. Aswang? Tingin niyo aswang pumatay sa kasama niyo? Hindi naman malabo Miss, ilang taon na kaming naninirahan dito. Pero wala pa kami nababalitaan o nararanasan pagsalaki ng aswang. Kaya hindi ko alam kung saan mo nakuha yan, miss. Pasensya ka na. Medyo nagpapanik na lang talaga kami kasi gawa nga ng nakita namin kagabi. Namatayan kami ng kasama. Sana maintindihan mo. Hindi. Ayos lang, miss. Kung gusto niyo, tutulungan ko kayong hanapin ang katawan ng kasama niyo. Diyos ko, salamat. Salamat. Pero maniwala kayo, malamang isang mabangis na hayop ang pumatay sa kaibigan niyo. Ay, okay. Kung ganun, saan na tayo ngayon? Pwede bang umalis na tayo? Shh! Lab, tahan na. Okay na tayo. Ligtas na tayo. Tara, ihatid na namin kayo sa San Luis. Diyos ko, salamat. Tara na, tara na. Teka. Talaga bang tutuloy pa tayo sa inyo, Miss Alicia? Pasensya na po, pero sa totoo lang, gusto ko na lang din umuwi ngayon. Tama. Gusto ko na umuwi, please. Pwede naman. Pero naalala ko, ang sabi ko sa bangkero ay balikan tayo pagkatapos ng 5 araw. Oh my God! Wala ba mga nakaparadang mga bangka doon sa dalampasigan, ha? Di ba may mga ganun naman? Bayaran na lang natin yung contact natin pagdating natin sa Kabiasnan. Buti sana kung ganun kadali lang, Iha. Ilang bangka lang din kasi ang pumupunta rito. Kadalasan yung mga kontak lang din ng mga turista na gustong pumunta rito kasi hindi naman masyadong umaalis ang mga tao rito. Paano na yan? Tingin ko mas mabuting tumuloy na lang tayo sa bahay, Alicia. Wala na rin naman tayong pagpipilian. Kung may signal doon, ay baka pwede na nating tawagan para makuha na lang tayo agad. Sige, ganun na lang ang gawin natin. Ano? Okay lang ba sa inyo? Sige, ganun na lang ang gawin natin. Ayos na ba kayo? Oo. Pwede na ba kami magpahatid sa main road? Sige, teka lang. Diyan muna kayo. May kukunin lang ako. Umalis na ang lalaki at ilang saglit lang ay bumalik na rin siya at umalis na kami doon. Mas lalo akong nakahinga ng maluwag nang sa wakas ay nakita ko na ang sangang daan na nilikuan namin. Tinulungan din kami ng lalaki na makahanap ng masasakyan papunta sa lugar na Miss Alicia. May mga tricycle naman daw sa isla, pero hindi ganun karami, kaya paswertihan talaga akong minsan. Ay, ayan na! Diyos ko, salamat naman. Kinausap ko na ang driver. Alam na niya kung saan kayo ihatid. Kayo na lang magturo sa eksaktong lugar. Ay, maraming salamat. Adonis. Adonis ang pangalan ko. Adonis, maraming salamat. Salamat talaga. Ako nga pala si Kay. Ito naman si Carl, si Jessa, si Miss Alicia at si Sir Jansen. Nice to meet you, Adonis. Salamat ulit. Salamat sa pagtulong, pre. Walang anuman. Kahit sino naman gagawin ang ginawa ko. At pasensya na sa nangyari sa kasama niyo, ha? Hayaan niyo, hanapin pa rin namin ang katawan niya. Naku, maraming salamat. Gusto rin talaga naming mahanap ang katawan niya para malaman din namin kung ano talagang totoong nangyari sa kanya at kung bakit siya namatay. Naintindihan ko. Kung gusto niyo ay makipag-ugnayan na lang din kayo sa kapitan para tumulong sila sa paghahanap. Pero sinasabi ko na sa inyo,
Malamang mabangis na hayop talagang pumatay sa isang yun. Talabag pa naman ang mga yun, lalo na sa gabi. Hindi niyo pa alam kung anong pinasok niyo. Kung ganun nga nangyari, ay hindi ko rin may papangako may makikita pa kaming katawan. Baka kasi kinain na rin nila ng buo yun. Pero susubukan pa rin namin. Salamat, Iho. Kung gusto mo'y pumunta ka sa amin, kahit para magtanghalian lang bago ka na umalis. Pasasalamat na namin sa pagtulong mo sa amin ngayon. Salamat sa imbitasyon pero hindi na. Ayos lang. Hindi naman ako humihingi ng kapalit. Napakabait mong bata. Siya, sige, aalis na kami. Bye-bye! Salamat, Adonis. Wala nga naman, Kay. Hindi ko agad tinanggal ang tingin ko kay Adonis kahit na umaandar na ang sinasakyan naming tricycle. Nakatanaw pa rin ako sa kanya mula sa side mirror hanggang sa hindi ko na talaga siya makita dahil lumayo na kami. Bumuntong hininga ako. Nasa unahan namin ang isang tricycle na sakay sina Miss Alicia at Sir Johnson habang kaming tatlo ni na Carl at Jessa naman dito sa isa. Nasa likod ng driver si Carl at kami ni Jessa sa loob ng tricycle. Diyos ko, nakaka-stress tong outing natin ngayon ah. Sinabi mo pa. Buti na lang talaga nakakita tayo ng taong willing tumulong. Oo nga, tapos gwapo pa. Hoy, may boyfriend ka. Hindi naman para sa akin eh. Para sa'yo. Tsaka tumigil ka nga. Marinig ka pa ni Carl eh. Hindi niya maririnig. Ang lakas ng hangin, oh. Basta, ang gwapo ng Adonis ha. Feeling ko talaga bagay kayo. Tsaka paano yung tingin mo sa'yo kanina, sis? Jessa, ano ba yung sinasabi mo? Baka island boy ang nakatakda para sa'yo, sis. Jessa nga! Ano ka pa naman? Nakakainis! Ito naman, napaka-sensitive mo. Tara na, nandito na pala tayo. Oh, anyari sa inyong dalawa? Bakit hindi mapinta ang mukha niyang si Kay, love? Wala, sa amin lang yun. Mapang-asar kasi ang jowa mo. No, grabe naman magtampong isang to. Oo na, hindi na kita aasarin. Hay nako. No, tara na. Oh, okay naman pala ang lugar nila, Miss Alicia, oh. Akala ko talagang isolated din gaya nakita natin kanina sa gubat. Normal na community lang sa probinsya. Kaya nga. So, ano? Tuloy pa ng bakasyong to? Para sa akin, wag na. Gusto ko lang umuwi talaga eh. Nakakatrauma yung nangyari kay Mang John. Pero alam mo, parang posible rin kasi yung sinabi ni Adonis, hindi ba? Kasi kung tutuusin, ay hindi naman talaga natin nakitang aswang ang gumawa nun. At hindi naman natin nakita kung talagang mabangis na hayop ang gumawa nun sa kanya. Diyos ko, talagang naniniwala kang aswang ang gumawa nun, no? Hindi naman ako sigurado, pero ayoko lang alisin ang posibilidad na yun. Mga babae, bakit ang tagal niyo dyan? Dali na, nasa loob na si na Carl at ate. Ay, sandali naman po. Ano? Kay, tara na. Oo na nga. Oo, nandito na pala kayong dalawa. Welcome sa aming bahay. Ito ang aking mga tita, mga kapatid ni Mama. Tita, ito ang aking mga talents, si Kay, Jessa, at si Carl na boyfriend ni Jessa. Magandang umaga po. Morning po! Salamat po sa pagpapatuloy. O siya, sige, magpahinga na lang muna kayo dyan. Kumain muna tayo at nakaka-stress ang mga nangyari sa atin. May kuryente naman dito kaya pwede kayong mag-charge. Lalabas na lang muna ako at magpapaload. Susubukan kong tawagan ng contact nating bangkero kung pwede niya tayong sunduin ngayon. Sige po. Ay, salamat. Nakakapag-charge na rin sa wakas. Akin na phone mo, love. Ako na mag-charge. Kuminga ako ng malalim at sumandal sa likod ng kahoy na upuan. Lumabas si Miss Alicia. Si Carl ay nag-charge sa may bintana kung nasa ng outlet. Kami ni Jessa naman ay nakaupo lang sa kahoy na upuan, habang si Sir Johnson ay kausap ang dalawang tiyahin nila sa may kusina. Naririnig kong pinag-uusapan nila ang nangyari sa amin kagabi. Kagaya ng sinabi ni Adonis kanina, yun din ang sinabi ng mga tiyahin ni Sir Johnson. Baka raw mga mamabangis na hayop talaga ang gumawa nun kay Mang John. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mabangis na hayop lang talaga ang gumawa nun kay Mang John. Diyos ko, kung ganun ay nakakatakot pala talaga ang mga gubat dito. Nakakaloka.
Parang ganun na nga. Alam mo, mas lalong gusto ko na lang talagang umuwi eh. Oo nga. Diyos ko. Baka kung ano na nangyayari sa atin, no? Ayoko na. Please lang. Tama yung isang gawing trauma sa lugar na to. Miss Alicia! Ano na? Anong oras tayo kukunin ngayon? Bad news. Hindi siya makakabalik ngayon. May ibang racket siya. Susubukan daw niya maghanap ng karelyebo pero hindi rin sigurado. So, hindi nga tayo makakaalis dito? Parang gano'n nga. Kung hindi siya makakahanap ng karelyebo sa kanya sa pagsundo sa atin ngayong araw, pagkatapos pa talaga ng 5 araw tayo makukuha dito. Eh di wala na rin tayong choice kundi ang magbakasyon na lang dito. Oo nga. Sulitin na lang natin to. Total, ito naman talagang ipinunta natin. Di ba? Ano, Kay? Wala naman po akong magagawa. Eh di, dito na lang tayo. Gawin na lang natin yung mga plano natin ngayong bakasyon. Okay, sige. Sa tingin ko, wag na muna tayong umalis ngayong araw. Magpahinga muna tayong lahat at nang makaget over tayo sa nangyari kagabi. Tama! Ay nako, yung dalawang babaita sa kwarto mo ate. Si Carl naman sa kwarto ko. Okay, sige. Kunin nyo na mga gamit nyo. Ito ang kwarto ko, tapos yung katabi naman ang kay Jansen. Matulog na muna kayo pagkatapos natin kumain. Naku, mabuti pa nga po. Jess, tara. Ilagay muna natin ang mga gamit natin sa kwarto. Parang gusto kong ambience nitong kwarto ni Miss Alicia. Oo nga eh. Ang aliwalas. Ang laki ng bintana. Ang sarap ng matulog rito. Oo nga. Alam mo sis, gusto ko talaga sa probinsya manirahan. Kaso, ay nako, hindi naman tayo mayaman para magsimula na lang ng negosyo dito o mag-relax na lang ang habang buhay. Ewan ko sa'yo. Sige na, ayusin mo na yung mga bag mo. Eh, hindi ka ba mag-aayos din ng gamit mo? Okay na itong mga gamit ko. Hindi ko na ilalabas at ayoko mo rin ilabas pang ilan. Ang sarap ng hangin. Oo nga eh. Sarap magpahinga dito mamaya. Mahangin eh. Totoo. Sino yun? Ha? Saan? Ayun! Nawala. Hoy, ano pinagsasabi mo dyan? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? May nakita akong tao dun sa may puno ng saging. Ano? Sino? Hindi ko maalam eh. Ang layo niya tapos may lilim pa kaya di ko nakita ang mukha. Hoy, Kay! Ano ka ba naman? Huwag ka manakot. Manakot! Alin ba nanakot doon ha? Ang sabi ko lang naman may nakita akong tao. Hello? Ang creepy pa rin yan, no? Ano? Nakatayo lang siya doon? Malay ko okay. Napaka-nervyosa mo naman, Jess. Masisisi mo ba ako? Hanggang ngayon, nai-imagine ko pa ng katawan naman dyan. Ang labo mo. Akala ko ba tanggap mo na mabangis na hayop ang pumatay ka nandyan, ha? Ewan ko. Basta na-trauma na ako kagabi. Pakiramdam ko inuunahan na ng isip ko ng mga pangit na senaryo tuwing may weirdong nangyayari o nakikita. Pagod lang yan. Magpahinga na lang tayo mamaya, okay? Tapos na ba kayo? Kain na raw tayo. Oo, tapos na kami. Sunod na kami, Carl. Oh, ano? Tara na, girl. Baka kung ano na namang makita mo dyan eh. Kayo naman. Halika na kasi. Ano na kayo? Kain na! Wow! Ang sarap nito, Sir Jansen. Sinatyang ang nagluto ng magayan. Salamat po. Sige na, upo na kayo. Lalamig ng pagkain. Kumusta po yung relyebo ng bangkero, Miss Alicia? Ay, naku, Kay, walang balita. Tinext ko na nga ang bangkero kung may nakuha siya, pero hindi na nag-reply. Nako, huwag na tayong umasa dun. Siguradong wala yung nakuha. So talagang matutuloy ang bakasyon natin dito? Parang ganun na nga. Mag-beach na lang tayo mamayang hapon. Di ba yun naman ang usapan natin? Pwede naman. Wala naman masyadong tao ngayon sa pampublikong beach. Ay, game ako dyan. Teka po pala, Miss Alicia. Nasabi niyo na po ba sa kapitan yung nangyari kay Mang John? Tutulungan po ba nila tayong hanapin ng katawan? Pupunta pa lang ako sa barangay mamaya. Kung gusto nyo, mamaya na lang tayo pumuntang barangay bago tayo mag-beach. Sige po, ganun na lang. Oh, may tao yata. Nako, baka si Adonis yan. Pumunta siya? Yee!
Excited yan, Kay? Jessa, ano ka ba? Baka maniwala si na Miss Alicia sa'yo. Maniwalang na-crush mo si... Tumigil ka nga! Ikaw to nang-aasar sa akin eh. Hoy, tama na yan. Baka marinig kayo. Nakakahiya naman. Sinamaan ko ng tingin si Jessa. Pero ang loka ay tinawanad lang ako. Napailing ako. Ilang saglit lang ay pumasok na si Adonis kasama si Miss Alicia. Sinabayan niya kaming kumain at nag-usap-usap na sila ng kung ano-ano. Noon ko nalaman na anak pala ng kapitan si Adonis. At hindi naman pala talaga siya nakatira doon kung saan namin siya nakita. Pinuntahan niya lang pala ang mga tao roon. Pagkatapos kumain ay nagpahinga muna kami gaya ng napag-usapan. Pagdating ng hapon, lumabas na kami at pumunta sa kapitan. Ayos ka lang? Oo. Tahimik ka. Parang malalim ang iniisip mo. Pasensya ka na. Ang dami lang kasi nangyari mula kagabi kaya eto, napapaisip pa rin ako. Huwag ka na mag-alala. Hahanapin ng mga tanod ang katawan ng driver nyo. Salamat ulit ha. Malaking bagay ito sa amin. Wala nga naman. Pasensya ka na rin kung kailangan pang umabot sa ganito. Nako, hindi niyo naman kasalanan. Kami itong naganap ng shortcut kahit na hindi kami pamilyar sa daan. Wala rin namang may gusto sa nangyari. Sadyang hindi lang talaga naaayon sa plano namin yung mga nangyari. So, paano na ngayon yan? Uuwi na ba kayo? Sana. Kaso, hindi makakapunta yung bangkero namin ngayon eh. At wala rin namang papalit kaya itutuloy na lang namin ang bakasyon namin dito sa lugar niyo. Maganda yan. Maganda dito sa amin. Tahimik at presko pa ang hangin. Hindi gaya sa syudad na puno na ng polusyon. Oo nga. Ang sarap ng hangin dito sa inyo. Sarap ng tulog namin kanina eh. Mabuti naman kung ganun. Kay! Tara na! Tapos na si Miss Alicia. Sige ha, mauna na ako. Sa beach kayo? Oo, magtatampisaw lang muna para ma-relax. Ikaw, may lakad ka ba? May trabaho ka ba rito? Minsan nandito ako pero madalas ay naglilibot ako sa buong isla. So, magkikita pa pala tayo palagi ha? Panigurado yan. Okay, sige, una na ako. Ingat. Ang tagal makipagtsikahan ha? Ayan ka na naman. Tumigil ka nga kaaasar. Oo na nga. Ito naman. Tara na. Pero girl, kita ko sa mukha ni Adonis na gusto ka rin na girl. Ano ba? Bumigil ka nga. O bakit ha? Gusto mo rin siya no? Well, hindi kita masisisi. Pero na pwede. Hoy, ano na naman yung pinag-aawayan niyo dyan, ha? Tara na, at baka hindi na natin ma-enjoy ang pagtatampisaw. Ang lamig ng hangin! Ang sarap sa pakiramdam! Uy, nakakahiya ka. Sis, walang ganito sa syudad. Nakakaloka! Parang isang hinga mo lang ay polluted na rin agad ang lungs mo. Sinabi mo pa. Oh! Tingnan mo! Malapit na tayo! Oh my God! Ang sarap tignan ng dagat! Bilis! Bilis! Teka lang naman. Baka hila ka naman sa akin eh. Hindi tatakbong dagat. Hoy, kayong dalawa, tumulong kaya kayo rito. Kaya niyo na yan! Kay! Dali! Ah! Ang sarap maligo! Hindi naman pala ganun ka-isolated dito, no? Tingnan mo, oh. Mga dayo rin yata mga yan eh. Oo nga no. Yun po oh. May foreigner. So naman kayo nag-i-stay ang mga yan dito? I mean, wala akong napansin hotel o ano eh. Baka naman may mga inong nag-offer dito. May mga wooden houses ako nakita sa daanan natin eh. Parang mga inang mga yon. Baka nga. Tara na nga. Magtampisaw na tayo, dali! Napailing na lang ako nang tumakbo na si Jessa papunta sa dagat. Tiningnan ko na lang siya sa may dalampasigan. Nag-set up na si Miss Alicia, Sir Johnson at Carl ng picnic mat malapit sa dalampasigan. Doon kami umupo. May mga pagkain na rin doon na padala ng mga tiyahin ni Miss Alicia. Ilang saglit pa ay sumunod si Carl sa girlfriend niya at ganon din ang ginawa namin. Buong hapon kaming nagtampisaw hanggang sa magsawa kami.
Madilim na nang magdesisyon kaming umuwi. Grabe. Ganito ba talaga rito? Halos wala na agad tao sa labas Ang aga pa naman Ganito talaga rito. Kapag kumagat ng dilim, diretso pasok na agad sa mga bahay kahit na sobrang aga pa. Kawawa yung mga bata. Parang gusto pa yata nilang maglaro pero pinapapasok na. Ayan, para tuloy sila mga tagabantay ng mga pintuan nila. Creepy pa makatingin. Parang may kung anong malignong sumusunod sa atin kung makatingin ng mga batang to Ang lamig! Eto na, suotin mo muna tong damit ko. Salamat! Sana all na lang talaga sa inyo. Kay Adonis ka na lang kasi. Ewan ko sa'yo. Asas naman talaga. Psst, tumigil na kayo sa bangayan nyo! Nakakahiya kay Adonis! Adonis? Hi! Kumusta ang beach nyo? Okay naman. Anong ginagawa mo rito? Oh, nandito ang papa ko. Sumama lang ako. May balita sila sa katawang hinahanap nyo. Ganun ba? Mabuti naman. Ano daw ang balita? Hindi ko alam ang detalye pero mukhang may nakita yata sila sa gubat Yung van nyo, nakuha na rin at pinapaayos na sa mekaniko. Wow, salamat talaga sa inyo ni Kap. Wala nga naman. Trabaho yan ni papa. Nandito lang naman kami para tumulong din sa kanya. Salamat ulit. Pasensya ka na kung may naririnig ka man kay Jessa Mapang asar lang talaga yun. Naririnig? Bakit? Ano ba dapat ang marinig ko kay Jessa? Wala. Naku, huwag mo nang isipin. Sige. Biro lang kay... pwede ba akong magtanong? Ano? May gagawin ba kayo bukas? Hindi pa namin alam kung anong gagawin bukas Kung wala pa kayong plano, pwede ko kayong i-tour. Oh, talaga? Oo naman. Sige ba? Okay. Susunduin ko kayo ng maaga para mas matagal tayo makapamasyal. Sige. Una na ako. Bukas ulit. Hoy, ano yun ha? Nagkakamabutihan na ba? Mukhang dito ka na makakahanap ng love life, Kay. Hindi ka na maingit sa amin. Ewan ko sa inyo, okay? Nag-offer lang ang tao na itour tayo bukas, yun lang. OMG! Date? Anong date? Kasama nga kayo Tour daw niyang tayong lahat. Parang ayaw mo naman yatang kasama kami Sa. Che! Bahala nga kayo dyan. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo, Kap. Ihatid ko na kayo palabas. Salamat po. Hatid ko lang si Kap. Okay, sige na. Mauna na ako magpahinga sa inyo, Huwag na kayong magagala. Saan naman po kami magagagala? Abay, malay ko. Baka lang matripan nyo na namang lumabas kahit 10 oras na ng gabi. Bukas na natin ipagpatuloy ang pamamasyal natin. Nagpapahinga na ang mga tao rito. Ay, oo nga po pala. Sabi ni Adonis yun na raw ang magtutour sa atin bukas. Oh? Talaga? Sinabi niya yun? Opo. Sunduin niyo na lang daw po tayo bukas ng maaga. Sige. Good night po, sir. Yung dalawa, sabihan mo yun, Baka kung ano pang mangyari sa inyo. Opo, ako na pong bahala sa kanila. Hoy, lovebirds! Pumasok na kayo rito! Gabing-gabi na. Nakuha pa talagang maglandian ng dalawang to. Ay, Diyos ko, makaligo na nga lang. Naku, nakakapagod ang araw na to. Ang sarap ng tubig. Ang lamig. Ano ba yan? Para namang aircon ng CR nila dito. Kaya naman pala parang yebe. Nakabukas ang bintana. Teka nga. Bakit ang laking bukas? Tao ba yan? Anong ginagawa niya? Nakatayo lang siya dyan. Sino yan? Anong kailang... Kay! Kay! Kay, buksan mo ang pinto! Kay! Jess! Jess, may tao! Hoy! Ano nangyari? May tao! May tao! Saan? Sa loob? Niloban ka? Hindi! Sa labas!
labas. Nakatayo siya sa may bintana, tapos bigla na lang siya naging paniki. Atakihan nila ako. Ano? Teka! Alis kayo dyan, papasukin ko! Love! Mag-ingat ka! Jess, parang siya yung lalaki nakita ko kanina nakatayo rin sa labas. Ano? Pero hindi mo naman talaga nakita yung mukha ng lalaki kanina yung iba. Hindi nga, pero yung tayo niya, yung katawan niya, sigurado akong yun yung lalaki nakita ko kanina sa kwarto. At ano? Naging paniki siya bigla. Hindi ko alam. Basta bigla na lang umatake ng isang grupo ng paniki papasok sa banyo. Ang gulo, Kay! Walang tao! Sa labas! Wala rin, love. Wala rin naman ako nakitang paniki. Meron nga. Hindi ko nagsisinungaling. Kay? Jessa? Ano nangyayari dito? Miss Alicia! Si Kay po! Ano nangyari kay Kay? Bakit ka nakatapis lang? Kasi hindi pa ako tapos maligo. Ano ba talagang nangyari, ha? May nakita siyang lalaki sa labas ng bintana ng CR. Tapos, bigla na lang daw siyang inatake ng mga paniki at nawala ang lalaki. Ano? Meron nga po. Hindi ako nagsisinungaling. Promise. Okay. Kumalma tayo. Jessa, dalhin mo na muna si Kay sa kwarto natin. Sige na. Kay, mag-ayos ka na at makapagpahinga ka. Kukuha lang ako ng tubig. Carl, pasara na lang ng mga pinto. Kay, tara na. Upo ka muna, Kay. Teka, kukuha ko ng damit mo. Ito, oh. Magdamit ka nga muna. Isasara ko ang mga bintana. Kumalma ka na, ha? Jess, I swear. Alam ko yung nakita ko, okay? Hindi ako namamalikmata. Talaga, Kay? Sigurado ka? Kasi, aminin man natin o hindi, alam kong may epekto pa rin sa atin ang nangyari kagabi. Baka kaya parang minamalig lang tayo eh. Jess, hindi nga. Kay, please. Alam kong mahilig ka sa mga kababalaghan. Pero, please lang, girl. Kasi naman eh. Oh, Kay, ayos ka na ba? Eto, uminom ka muna ng tubig. Salamat po. Hindi raw po niya guni-guni yung mga nakita niya kanina. Kay, hindi namin sinasabing sinungaling ka, okay? Pero baka dala na rin ng pagod at stress yun. Magpahinga ka na lang muna, okay? Lahat naman tayo pagod at stress. Bakit ako lang yung nakakita, ha? Oh, well, Iha. Minsan nasa tao rin kasi yan. Huwag mo na kasing masyadong isipin. Oo nga. The more na iniisip mo yan, talagang mas mapaparanoid ka. Hindi ko alam, Jess. Hindi ko alam. Sige na, matulog na lang tayo. Ipahinga mo na yan, hayaan mo. Bukas susubukan ko ulit na tumawag sa bangkero natin. O baka may makita tayong bangkero sa dalampasigan para makauwi na tayo. Hindi na ako sumagot. Kumiga na ako habang sila naman ay naghahanda na sa pagtulog. Ilang segundo rin siguro akong tulala sa kawalan hanggang sa tuluyan na nga akong nakatulog. Naalimpungatan ako dahil sa narinig kong sigaw sa labas. Pilit akong bumangon at nagtaka pa ako na wala na si Jessa sa tabi ko. Umalis ako ng kama at lumabas ng kwarto. Jess? Nandyan ka ba? Jess? Jessa! Kay! Kay! Jess! Jessa! Oh my God! Kay! Kinagat ako! Siya! Umalis ka! Bilis! Bilis! Tumayo ka! Kay! Nakakatakot ang mukha niya! Naglalaway pa! Shh! Dali! Dahan-dahan! Baka atakihin tayo! Bilis, Jess! Bilis! Isara mo! Love? Love! Anong nangyari? Carl! Anong nangyari? Kinagat ka? Nang alin? Nakakatakot yung aso! Naglalaway pa siya tapos ang mga mata niya ang pula! Bakit ka ba kasi lumabas ha? Anong oras pa lang oh? Nauhaw ako, okay? Tapos, narinig kong may kumakatok. Parang kaboses nga ni Sir Johnson.
Diyos ko! Shh! Tama. Nandito na ako. Ligtas ka na, okay? Paano kung may rabies yun? Magpapacheck up tayo bukas, okay? May center naman dito. Siguro naman, may anti-rabies at anti-tetanus sila ng injection. Sa ngayon, hugasan mo na yan ng sabon. Mag-aalongkat ako ng first aid dito. Love, halika na dali. Hinatid ko sila ng tingin papuntang CR habang ako naman ay pumuntang kusina at naghanap ng first aid. Babalik na sana ako sa sala nang bigla naman akong sinulubong ni Miss Alicia. Napasigaw pa tuloy ako sa gulat. Miss Alicia? Anong ginagawa mo rito sa labas ng ganitong oras? Hindi ba dapat tulog ka? Nagising po ako kasi sumigaw si Jessa. Sumigaw? Bakit? Ano nangyari? Nakagat po siya ng aso. Lumabas kasi siya tapos ayun, biglang may asong umatake sa kanya. Nasaan siya? Nasa banyo po. Inuhugasan nila yung sugat. May first aid. Okay. Anong problema ni Miss Alicia? Parang bad mood. Nag-walkout ba naman? Ano ba yan? Wala ba talaga silang first aid dito sa bahay nila? Masakit nga po! Ang tigas kasi ng ulo mo. Sinabing wag lalabas ng 10 oras ng gabi. Hindi ko nga alam, okay? Malay ko ba? Dalhin mo yan sa kwarto, Carl. Ako nang kukuha, okay? Samahan mo na yung kaibigan mo. Okay po. Dahan-dahan naman! Ito na nga. Kasi naman, love eh. Dapat hindi mo nilabas kung ano mang kumakatok dun. Akala ko si Sir Johnson, okay? Kaya ako nilabas! Pwede bang huwag mo na akong pagalitan? Kasi sigurado akong papagalitan ako ni Miss Alicia. Ano bang nangyari dun? Ang samayada ng gising. Ginising mo ba, Kay? Ha? Hindi Naghahanap lang ako kanina tapos bigla siyang sumulpot sa harapan ko. Ang weird nga eh. Pero baka kasi naalimpungatan lang siya kaya ganun. Huwag mo nang isipin yun. Carl, sige na, matulog ka na. Kami na nagkayang bahala dyan sa nobya mo. Ay. Good night, love. Tulog ka na ulit, okay? At huwag ka nang lalabas, please lang. Oo na nga. Sige na, chupi! Akin ang pa mo. Miss Alicia, may anti-rabies at anti-tetanus naman siguro ang center, no? Pa-injikan na lang natin si Jessa bukas. Titingnan ko bukas kung meron sila. Nagkatinginan na lang kami ni Jessa. Tipid na nginitian ko lang siya. Ginamot ni Miss Alicia ang kagat, tapos ay bumalik na rin kami sa pagtulog. Paumaga na rin naman kaya hindi na rin ganun kataas ang naging tulog namin. Una akong nagising kaysa kay Jessa, pero wala na rin naman si Miss Alicia nang bumangon ako. Kumikab ako at saka tuluyang tumayo at lumabas ng kwarto. Nadatnan ko ang mga tiyahin na Miss Alicia at Sir Johnson sa may hapagkainan at mukhang hinahanda na nila ang agahan namin. Binati ko lang sila tapos ay pumunta na ako ng sala. Maraming oportunidad dun, pre. Sigurado akong may mga mapapasukan ka. Kung gusto mo pala ng matitirahan, pwede naman akong magrekomenda sa'yo. Adonis? Bakit ang aga mo naman yata? Magandang umaga, Kay. Magandang umaga rin. Akala ko pumayag ka na kagabi na ituturo ko kayo ngayon. Ang sabi mo, wala rin naman kayong plano. Oo nga pala. Naku, pasensya ka na. Hindi ko naman kasi akalain ganito kaaga ka pupunta. Kumain ka na ba? Nagkape na ako. Pero in-invite din naman siya ni Miss Alicia at Sir Johnson. Ganun ba? Tama yan. Sabay ka na lang kumain sa amin. Teka, Kay. Si Jessa ba hindi pagising? Hindi pa eh. Hayaan mo na lang siguro muna. Nasaan pala si Miss Alicia at Sir Johnson? Hindi ko pa yata sila nakita ngayon Maaga rin umalis eh. Pupunta yata ng center. Oh, Jess, kumusta? Ayos na bang pakiramdam mo? Oh, love. Ayos ka lang? May nararamdaman ka pa ba? Medyo masakit ang paa ko. Saan banda? Yung nakagat ba kagabi? Nakagat siya? Anong kumagat? Oo, aso. Aray! Ang sakit talaga! Teka, halika nga. Kapit ka sa braso ko.
tingnan nga natin yung sugat mo. Upo ka rito. Pakiramdam ko parang may tumutusok sa paa ko. Tanggalin muna natin ang benda, tapos palitan na lang natin ng bago. Okay. Teka lang. Dahan-dahan ko lang tatanggalin, ha? Love, nandito ako. Kapit ka lang sa braso ko, okay? Ang sakit talaga. Ayan. Okay na. Natanggal ko na. Teka. Kay! Bakit? Ano nakita mo? Jess? Ano? Saglit akong napapikit at hindi agad nakapagsalita. Hinayaan ko si Jess na tignan ang paa niya. Agad na pumalahaw siya ng iyak nang makita ang kalagayan ng sugat niya. Sa halip na maging maayos, parang mas lumala pa ito. Namumula ang gilid nito at parang mas lumubo pa. Nakitang-kita rin sa kanyang mga paa. Parang may nanas sa loob ng sugat nito. At ang mga balat parang nabubulok na. Pag inilapit mo pa ang ilong dito, nakakasulasok yung amoy nito. Nagwala si Jessa sa pinaghalong sakit at pandidiri sa sugat. Nataranta kaming lahat at nagmamadaling isinugod siya sa malapit na center. Buti na lang at may sasakyan si Adonis, kaya hindi na namin kailangan maghintay ng tricycle. Alisin niyo, please! Alisin niyo! Nakakadiri! Love, saan na? Nandito ako. Nandito lang ako. Ayoko nito! Ayoko! Kay? Kay, ano nangyari? Si Jessa ba yan? Miss Alicia! Oh my God! Buti na lang po nandito na kayo. Bumili kami ng pagkain sa palengke. Teka, ano bang nangyari? Bakit pumapalaw at nagwawala si Jessa? Ang sugat niya. Lumala po yata ang sugat niya, Miss Alicia. Ano? Paano lumala? Nag-first aid tayo kagabi, hindi ba? Papunta pa nga lang kami rito sa center para itanong kung may anti-rabies ba sila o may anti-tetanus. Diyos ko, ano bang nangyayari dyan kay Jessa? Punta na lang natin sa loob, Alicia. Tara na. Kay, dito ka lang ba? Hindi ko po alam. Baka dito na lang po muna ako. Hindi ko po yata kayang tingnan po ulit yung sugat ni Jessa. O siya, sige, kami na lang munang papasok. Pwede bang pakidala na lang ito sa bahay? Kami na pong bahala dito. Sasamahan ko na lang si Kay. Naku, maraming salamat, Adonis. Sige, please, pasuyo na lang ako. Baka kailangan na rin nila Chang ang mga recados dyan. Okay po. Tara na. Ako na magdadala niyo yung iba. Salamat Sumakay na kami ni Adonis sa sasakyan niya. Napahinga na lang ako ng malalim habang nakatitig sa daan. Iniisip ko pa rin yung sugat ni Jessa. At hindi ko mapigilang mangilabot pag naaalala ko yung mabubulok na balat. Nakakadiri talaga siya. Nakagat ko ang aking labi at tinutok na lang sa daan ang tingin ko nang biglang bumagal ang pagpapatakbo ni Adonis. Kumunot ang noo ko dahil may mga nagkukumpulan sa daan. Adonis, teka, may disgrasya ba? Ha? Ano ibig mong sabihin? Ayun may pinagkakaguluhan sila eh. Oh my God, bangkay pa yan? Teka, pababa naman ang bintana. Mukhang may disgrasya na. Ang daming dugo. Teka, parang nakita ko na mga yun Sino? Yung mga nakahandusay. Nakita ko na sila. Hindi ko lang matandaan. Sa Dalampasigan. Oo, tama. Nakasabay namin sila kahapon sa Dalampasigan. Para mga turista yata yung mga yun. Foreigner yung isa eh. Ano siya? Ano nangyari sa kanya? Wala namang sasakyan. So hindi ito vehicular na aksidente. Ang daming tugo at... Oh my God! Kamay ba yan? Natanggal ang kamay ng isa. Sige na. Itataas ko ng bitana. Nakakabagal na tayo sa daan. Grabe naman yon. Ang brutal lang nangyari sa kanila. Pero ano nga kaya nangyari sa kanila? Parang naalala ko na naman yung kay Mang John. Pwede? Teka, hanggang dito? May mababangis na mga hayop? Akala ko ba doon lang yung sa dead end ng daan? Kay, konektado ang mga gubat sa isa't isa. Malay naman natin kung nakapunta na rito ang mga hayop na yun. Hindi rin naman natin alam kung anong ginawa ng mga dayong yun. Sa bagay,
Pero, sigurado ka namang walang ibang umaatake dito sa isla, di ba? Anong ibig mong sabihin? Parang ibang nilalang. Gaya ng? Mga aswang. Naniniwala ka sa aswang? Ikaw ba hindi? Hindi pa ako nakakita. Ikaw ba? Hindi rin. Pero teka, naniniwala ka na may mga aswang. Pero di ba sabi mo noon na wala namang aswang dito? Hindi ba totoo yun? Ang sabi ko, walang napapabalitang pagsalakay ng aswang dito. Pero kung ang tanong mo ay kung naniniwala ako sa kanila, oo. Naniniwala ka sa kanila? Naniniwala akong hindi natin alam ang lahat sa mundong ito. Gaya ng hindi rin naman natin kilala lahat ng tao sa mundo. Malay natin kung nandito lang pala sila sa paligid. Hindi lang natin alam kung sino sila. Pero sigurado nag-i-exist sila. Kasi kung hindi, saan pala galing ang mga kwentong naririnig natin tungkol sa kanila? Sa bagay, alam mo tama ka. Kung ganun, nakakatakot. Kasi baka sila talaga yung may gawa ng nangyari kay Mang Jan. Di ba nga nakakapagpalitan rin sila? Ha? Marami ka palang alam sa mga aswang. Hindi naman. Siguro kasi nahilig lang din talaga ako sa mga kwentong kababalaghan. At isa na rin yung mga kwentong aswang. Ay, ewan ko. Ang interesting lang nila. Kaya minsan nagbabasa ako ng mga libro at website tungkol sa kanila. Mahilig din ako manood ng mga movie na tungkol sa kanila. Fun ka pala. So, gusto mo bang makakita ng aswang? Ha? Hindi Interesado lang ako sa kanila at sa mga kwentong umiikot sa kanila pero ayoko makasalamuha sila. Ayoko maging pagkain, no? Paano kung hindi ka gagawing pagkain? Ha? Anong ibig mo sabihin? Paano kung gawin kang prinsesa o reyna? Ha? Anong magiging aswang ako? Ayoko, no? Ayaw mo nun? Hindi ka mamamatay? Ayoko. Hindi ko alam kung bakit biglang naging awkward ang paligid namin ni Adonis. Kasi naman, ang weird ng mga tanong niya. Ano ba namang klaseng mga tanong yun, di ba? Hindi na lang ako nagsalita hanggang sa makarating kami sa bahay. Agad kong binigay ang mga recados sa tiyahin ni Miss Alicia. Wala akong magawa kaya tumambay muna ako sa sala. Hindi naman ako iniwan ni Adonis. Walang nagsasalita sa amin kaya mas naging awkward tuloy. So, sabi ni Alicia, beauty queen ka raw. Kagkasara lang. Ang dami mo na ron ay panalong beauty pageant eh. Sus, ito talagang si Miss Alicia. Huwag ka magpapaniwala doon. Pero nakasali ka na sa national pageant at ilang provincial pageants. Beauty queen pa rin yun. Ayoko lang tawagin ng sarili kong ganyan, no? Okay. Sige na. Hindi na kita tatawaging beauty queen. Good. Ikaw, wala ka ng ibang pinagkakaabalahan tungkol sa pagtulong sa papa mo rito? Wala na. Pero minsan, lumuluwas ako ng syudad para sa ilang negosyo ni Papa. Wow. May negosyo rin pala kayo? Oo, nag-aangkat kami ng isda. Minsan nangangaso rin. Nice. Teka, tinatawag na tayo. Tara, kain na tayo. Laking pasasalamat ko at nawala na ang awkwardness namin kanina. Sumabay kaming kumain sa mga tiyahin ni Miss Alicia at sinabi ko na rin sa kanila ang kondisyon ni Jessa. Pinagbalot na lang nila ng pagkain sina Jessa, Carl, Miss Alicia at Sir Johnson. Sila na rin ang naghatid ng mga yon sa center at kami ni Adonis ang naglinis sa mga pinagkainan at ginamit nila sa pagluluto. Tapos ako rito. Salamat sa pagtulong, ha. Siyempre, hindi kita pababayaan mag-isang gawin to lahat. Salamat ulit. So, anong plano mo ngayon, Kay? Ewan ko. Baka sa center na lang din ako. Gusto mong ituloy na lang natin ang pag-tour sa'yo? Hindi ko yata kaya yan, eh. Parang hindi ko kaya magsaya habang nasa center si Jessa at naninilipit sa sakit ng paa niya. Naintindihan ko. Well, hindi ka naman talaga nagsasaya. Ipapasyal kita para medyo ma-relax ka naman. Nakita kita kanina at kung paano mo tingnan ang paa ng kaibigan mo. Siguradong sobrang stress mo na noong unang gabi niyo pa lang dito sa isla. Paniguradong mas lalo ngayon.
Dalawan muna natin ang kaibigan mo tapos itour kita kahit sandali lang. Para lang mawala sa isip mo ang mga nakita mo kanina. Okay ba? Sige na nga. Nice. Tara. Sige. Wala na yung mga bangkay kanina. Malamang kinuha na nila yun eh. Parang lang wala lang nangyari, oh. Ang linis na agad, oh. Mabilis talaga ang mga tano di Papa. Isa pa, malamang na-report na rin yun sa mga otoridad. Sabagay. Sensya na nga. Ang weird lang na parang walang nangyari kaninang madugo. Ewan. Ano ko, huwag mo na akong pansinin. Ayos lang. Oh, nandito na tayo. Kay! Carl? Si Jessa? Nandun sa loob ng kwarto. Ayos lang ba siya? Nasaan sila Miss Alicia at Sir Johnson? Kausap ang doktor ng Jessa. Ano nang balita? Sinusuri pa si Jessa. Kay, hindi ko alam ano nangyari sa sugat ni Jessa. Pero palala ng palala habang lumilipas ang oras eh. Hoy! Ano ka ba? Matapang yun. Sigurado ako magiging maayos din ang lahat. Sana nga, Kay. Sana nga. Puntahan ko muna siya. Pinuntahan ko na si Jessa at hindi ko akalaing mas lalala lang ang naramdaman ko kanina. Sobrang naawa ko sa kanya. Pero hindi ko pa rin kayang tignan ang sugat niya sa paa. Tama si Carl, na parang mas lumala pa ang sugat ni Jessa. Para akong masusok at pakiramdam ko may himatay ako roon. Pero syempre hindi ko pinahalata kay Jessa yun. Masama na ang loob niya sa nangyayari sa kanya. Hindi ko na palalalain pa yun. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Tara na. So, itutuwa na kita, ha? Tingin ko kailangan ko nga talaga. Bakit? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Parang hindi ko yata kaya nangyayari kay Jessa. Hindi ko alam kung bakit parang lumalala ang nangyayari sa kanya. Hindi ko siya kayang tingnan kanina. Naaawa ako sa kanya. Gusto ko nandun ako sa tabi niya pero parang hindi ko kayang sigurain yung nangyayari sa kanya sa paa niya. Naintindihan kita, Kay. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong kailangan mo lang naman ng space para makapag-isip. Kaya kita itutour sa buong isla. Para naman kahit paano ay makapag-isip ka ng maayos, okay? Okay. Saan tayo unang pupunta? Well, bukod sa mga beach, may isang tourist spot talaga dito. Doon madalas nagki-cliff diving ang mga turista. Talaga? Cliff diving? Oo. Mahilig ka pala sa mga ganon? Medyo. Adventurous ako minsan eh. Minsan lang? Oo, depende sa mood. Okay. Sulitin natin yung mood mo. Game na! Tama ang sinabi ni Adonis. Napakaganda nga ng pinagdalhan niya sa aking bangin. Ang lakas ng hangin doon at ang presko. Kahit papano ay nawala sa isip ko ang kalagayan ni Jessa at kung paano wala akong maitulong sa kanya. Pagkatapos sa may cliff diving area, sinuyod naman namin ang mga magkatabing beach. Medyo konti na ang mga turista ngayon kaya mas nasolo namin ang mga beach. Hapon na nang magdesisyon kaming bumalik sa center. Kay, pwede bang dumaan muna tayo ng bahay namin bago kita ihatid sa center? Ha? Sige, sure. Pero teka, may problema ba? Wala naman. May pinapakuha lang si Papa sa akin. Sakto magkatabi lang naman ang center at barangay hall kaya tamang-tama lang din. Sige, walang problema. Adonis, salamat nga pala sa pagsama mo sa akin ngayon, ha. Tama ka. Mas na-relax na ako. Tingin ko, kaya ko nang harapin si Jessa. Sana talaga'y gumaling na yun. Wala ka naman. Huwag kang mag-alala. Gagaling na rin ang kaibigan mo panigurado. Sana nga. Kasi hindi ko rin kayang tignan siya ng ganong kalagayan eh. Alam mo yun, nakaka-frustrate lang kasi hirap na hirap siya tapos wala akong magawa. Naintindihan ko. Oh, ito ang bahay mo? Halika, pasok ka muna. Okay. Nagtatagal ka ba sa loob? Hindi naman siguro. Depende kung makikita ko kaagad ang pinapahanap ni Papa. Halika, diyan ka muna. Teka lang ha. Ang ganda naman ng bahay na to. Hindi siya mansion pero ang ganda sa loob ah.
May pagka-modern at vintage ang style. Napaka-maaliwalas pang tingnan ah. May pinto pa sa ilalim ng hagdan. Storage room? Baka uso sa mga ganitong bahay ang mga ganyang style. Mayaman to sila panigurado. Imposibleng sa pagiging kapitan lang ng papa niya. Nila nakuha ang lahat ng to. Sa bagay, may mga negosyo rin pala sila. Okay, ayos ka na? Nandiyan ka na pala. Ayos ka na? Alis na ba tayo? Hindi. Eto, mag-juice ka muna. Nakakaya namang paghintayin kita rito. Ano ka ba? Ayos lang, no? Sinamahan mo rin naman ako buong araw ngayon eh. Ano ba naman yung hintayin kita rito? Sige na, okay lang ako rito. Okay. Bibilisan ko na lang sa paghanap. Juice ka muna dyan para malamigan ka. Mainit pa naman ang panahon. Sus, nag-abala ka pa. Pero salamat ah. Diyan ka muna, okay? Uy, okay lang talaga ako rito. Pwede naman ako magtingin-tingin, no? Hindi ko gagalawin, promise. Sige lang. Walang problema. Okay, salamat. Oh, inumin mo na yung juice mo. Oo na po. Ang refreshing nga ng juice na to ah. Ang sarap din ng timpla. In fairness naman kay Adonis. Ang linis ng mga muebles. May katulong kaya sila dito? Parang wala akong nakita. Nilibang ko ang sarili sa paglibot sa buong sala nila. Naubos ko na yung juice kaya medyo na-refresh na ako. Ang init kasi talaga kanina. Habang naglalakad ako at sinusuri ang mga muebles ng bahay, ay bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Napahawak tuloy ako sa likod ng couch. Huminga ako ng malalim at saka humikab. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng antok. Pilit kong nilabanan ang pagpikit ng talukap ko pero wala. Nadala pa rin talaga ako ng antok. Nandilim ang paningin ko kasabay ng pagbagsak ko sa sahig. Nagising akong masakit ang ulo ko pero pinilit ko pa rin bumangon. Teka, nasan ako? Bakit ako nasa isang kwarto? Ang sakit ng ulo ko. Ano ba yan? Ano bang nangyari kanina? Okay, Kay. Kumalma ka. Kalma, kaya mo to. Okay, Kay. Kanina lang nasa loob ako ng bahay ni Adonis. Hinihintay ko siya kasi may kukunin siyang papeles. Tapos bigla na lang ako nakaramdam ng pag-antok. Wala naman ako ibang... Wait. Yung juice lang naman yung ininom ko. Oh my God! Ano yun? Nasaan na siya? Nasa taas. Tulog na tulog. Sigurado kang tulog yon? Oo nga. Malakas ang gamot na nilagay ko sa pinainom ko sa kanya. O so paano? Pwede na kami umalis ha? Ikaw nang bahala sa kanila. Teka, bakit kayo nagmamadali ah? Ang usapan natin ay pagkatapos ng ritual, aalis kayo dito. Hindi ko pa nakukuha ang Reyna ko, kaya maghintay kayo. Yung dalawa ng plano mo, Ron? Yung babae, hindi pa bubulok ha? Kung hindi pa, pwede pa yon. Yung lalaki, magagamit ko yon. Isasabay ko sa Reyna ko. Nasa may hagdan ako at rinig ko ang pinag-uusapan nila. Pero wala akong maintindihan. Pero parang nanunuyo ang lalamunan ko nang napagtagpi-tagpi ko kung sino ang tinutukoy nila. Kami ang tinutukoy nila. Pero hindi ko mag-gets kung bakit. Kinakabahan man ay dahan-dahan akong bumaba. Mabuti na lang at nasa kusina sila kaya medyo may space mula sa kinatatayuan ko. Sa takot na makita nila ay pumasok ako sa pintong nasa ibaba ng hagdan. Nakatakip ang isang kamay sa aking bibig habang pinoproseso ang lahat ng kanilang sinasabi. Kailan ba kasi ang ritual na yan? Kailangan na namin makaalis. Oo nga. Nangako ka, Adonis. Binibigyan ka naman namin ng kada taon ng alay, hindi ba? Ngayon nga ay may Reyna ka pa. Paniguradong mas lalakas ang lipi ng mga aswang. At may tutuloy mo na rin ang plano mong lumuwas ng siyudad. Aswang?
Aswang si Adonis. Pero klaro din ang usapan natin, di ba? Makakaalis lang kayo kapag tuloy ng naging aswang ang mga dinala niyong alay. Kaya maghintay kayo. Anong gagawin namin sa dalawang nasa center? Hindi mo ba yun ipapadakip? Mabubulok na yung babae. Grabe naman kasing ibinigay na sakit ni Jansen, kaya ayun, pabulok ng paa. Huwag na kayo mag-aaway. Umalis na kayo. Hindi ka ba sasama? Pinapatawag ka ng ama mo. Oo na. Bilisan natin. Baka mamaya magising na si Kay. Para akong nabunutan saglit ng tinik nang marinig ko ang pagsara ng pinto. Nakailang beses akong lumunok bago dahan-dahang umalis sa cabinet na pinasukan ko. Pero pagkabukas ko ng pinto, ay rumolyo naman ang isang pugot na ulo. Napasigaw ako sa takot. Pero wala na akong oras para magsisigaw pa sa gulat. Mas nananaig sa akin ang takot at desperasyong makaalis doon. Hindi ako makahinga, pero pinilit kong tumakbo. Hindi ko na alam kung saan ako papunta, basta sinigurado ko lang na hindi ako mapapadpad sa daan at madaling nila akong makita. Umiiyak ako habang takip ang aking bibig. Nang matanaw ko ang center ay halos magmaraton ako papunta roon. Mabilis kong hinanap ang kwarto ni Jessa. Kay! Shh! Isira mo lahat ng bitana. Ha? Anong sinasabi mo? Bakit? Makinig ka na lang. Sige na. Okay. Kay, okay ka lang ba? Anong nangyari? Bakit natataranta ka? Saan ka galing? Nasaan si Alicia? Huwag mo lang hanapin ang mga hayop na yon. Ha? Bakit? Teka, nag-away ba kayo ni Alicia? Hindi lang to away, Carl. Giyara to. Hayop na mga yon. Kay, hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Sino ang mga hayop, ha? Sila! Si Alicia, si Jansen, si Adonis! Ano? Bakit? Ano bang nangyari? Sila ang may gawa nito kay Jessa. Kasalanan nila kung bakit nandito tayo. Kung bakit tayo nakulong sa islang to. Walang iya siya. Pinagkatiwalaan ko siya tapos itong igaganto niya sa akin. Kay naman, hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Bakit sila ang may kasalanan sa nangyari kay Jessa? Sila ang nagbigay ng sakit kay Jessa. Yung aso, hindi aso yun. Aswang yun. Aswang sila, Carl. Aswang si Adonis. At nandito tayo dahil ginawa tayong alay ng demonyo magkapatid na yon. Ano? Narinig ko sila, Carl. Rinig ko kung paano nila pag-usapan yung magagagawin nila sa atin. Kailangan natin umalis dito. Kailangan natin itaka si Jessa. Paano? Paano, Kay? Wala tayong bangka. Wala tayong masasakyan. At tignan mo si Jessa, Kay. Nabubulok na ang paa niya. Hindi ko alam kung bakit hindi siya gumagaling. Kasi nga, aswang ang may gawa niyan. Hindi yan basta-basta aso. Hindi talaga yan gagaling. Carl, alam kong ang gulo at hindi pa natin napoprosesong lahat pero kailangan na nating kumilos. Dahil kung hindi, mamamatay tayo rito. Carl? Shh! Nandiyan na sila. Papatayin nila tayo. Carl? Buksan mo to. Bakit to nakalak? Kay, hindi kakayanin ni Jessa ang tumakbo. Nakita mo naman, di ba? Hindi kaya ni Jessa ang tumakbo. Carl, ano ba? Ano? Iiwan ko kayo? Hindi ko kayo iiwan. Halika na, bilisan mo na. Anong gagawin natin? Ibalot mo ng kumot ang paa ni Jessa. Bilis! Tapos, anong gagawin? Halika, bilisan natin. Ipaikot mo rito sa paa niya yung kumot. Tapos, ipigibak mo siya. Itatali natin ang katawan niya sa katawan mo. Carl? Shh, love. Nandito lang ako. Teka lang ha. Teka lang. Carl? Buksan mo to. Nurse? Nurse? Spare key po. Dali! Carl, dito! Panay ang pagkalampag nila sa pinto, pero hindi namin inalintana yun. Mabilis na pinababa ko ng bintana si Carl at inalalayan ko ang katawan ni Jessa. Tapos sumunod na kami. Tinulak ko si Carl at saka kami tumakbo ng tumakbo. Madilim na at kukunti na lang ang ilaw, kaya sinigurado kong hindi kami masyado magpapailaw. Saan ba tayo pupunta, Kay? Sa dalampasigan. At
Anong gagawin natin dun ha? Walang bangka ron. Ewan ko, bahala na, Carl. Basta sa dalampasigan tayo. Pag nakarating na tayo ron, tsaka tayo iisip ng paraan. Basta aalis tayong tatlo ng buhay. Sigurado ka, Kay? Kay! Carl! Hindi! Hindi mo makukuha ang mga kaibigan ko! Yan ang gusto ko sa'yo. Matapang ka. Hindi ba gustong-gusto mo ang tukol sa aming lahi, Kay? Eto na oh. Eto na ako sa harapan mo. Hindi ko pinangarap maging kaysa nyo. Mas lalong hindi ko pinangarap na maging reyna ng mga aswang! Bakit, Kay? Ano pa ba ang magagawa mo, ha? Hindi ka makakatakas sa akin! Hindi ako magpapasakop sa iyo! Takbo, Carl! Bilis! Ano yung sinabi mo sa kanya? Sinabuyan ko siya ng holy water. May dala kang holy water. Mahilig nga ako sa mga aswang, di ba? Ewan, parang siguro ako kaya nagdala talaga ako ng holy water. Pero hindi niya kakayanin yung hayop na yun. Kung may mga kasama pa siya, kaya bilis na! Jessa! Kung hindi ka bababa sa akin, hindi ako papayag na makaligtas kayo ng kaibigan mong nabubulok! Hindi! Jessa! Walang iya ka! Carl, takbo! Carl, takbo! Hindi! Hindi ako tatakbo kay... Hindi ko iiwan si Jessa! Ibalik mo siyang hayop ka! Carl! Nasapo ko ang aking bibig ng pagtakbo ni Carl papunta sa direksyon ni Adonis. E bigla siya nitong sinakmal. Umalulong si Adonis, dahilan para magliparin ng mga ibon sa kalangitan. Lumaki ang kanyang katawan. Humaba ang kanyang mga kuko at buhok at tumula ang kanyang mga mata. Napasinghap ako ng matanto kong siya yung lalaking nakita ko noon sa labas ng bintana. Naiyak na lang ako habang nakatingin sa katawan ng mga kaibigan ko na nagkakalasog-lasog sa daan. Mariin ako napapikit bago ko maripas ng takbo. Sige! Tumakbo ka, Kay! Takbo! Lord, tulungan mo po ako, please. Tulungan mo ako. Dead end na, Kay. Tumigil ka na. Alicia! Huwag ka nang manlaban pa. Paniguradong hindi ka naman masasaktan sa ritual. At hindi ka pababayaan ni Adonis. Gagawin ka niyang reyna. Ayaw mo ba nun? Nababaliw ka na ba, ha? Sino bang gusto maging aswang? Pero wala ka nang magagawa, Kay. Mabubulok ka na rito. Sa tingin mo ba, kaya mo kami? Kaya sumuko ka na! Walang iya ka! Itinuring kitang ina! Itinuring ko kayong pamilya tapos itong gagawin niyo sa akin? Sa amin? Iaalay niyo ako sa pinuno niyo? Dahil yan ang tungkulin namin! At yan ang kapalit ng pagiging malaya namin sa syudad. Ang magbigay ng mga alay kada taon. So ano? Naging hunter kayo ng beauty pageants para makakuha ng mga biktima, ha? Ilang babae nang naalay niyo kada taon? Naalala mo si Michi? Kailan huling sumali sa pageant si Michi? Sinong kasama niya? Si Rose, nanalo yun dito sa provincial pageant. Kailan mo huling nakita? Mga walang hiya! Tapusin na natin to, Kay. Oh! Nanlaki ang mga mata ko nang dalawa silang nagpalit ng anyo. Humaba ang kanilang mga kuko. Tumulubot ang mga balat sa mukha at lumabas ang kanilang mga pangil. Napasinghap ako nang bigla ring dumating si Adonis. Nasa harapan ko silang tatlo. Inilibot ko ang paningin sa paligid at nabuhayin ako ng loob nang makita ko ang isang bangka. Walang pagdadalawang isip na tumakbo ako. Tumalon silang tatlo pero mas binilisan ko ang takbo ko hanggang sa maabot ko ang bangka. Mabilis kong kinuha ang isang malaking galon ng tubig at binuhos doon ang holy water. Hindi ka makakatakas sa amin! Bitiwan niyo ako! Huwag niyong saktan masyado. Ayoko may marami siyang sugat. Kami na ang bahala, Adonis. Halika rito! Hindi! Hindi ako papasakop sa inyo! Naiintindihan niyo? Kung mamamatay man ako, mamamatay akong tao. Hindi ako magiging aswang! Anong magagawa mo? Ha? Johnson! Kinagat ko si Jansen kaya nabitawan niya ako. Inabot ko ang galon ng tubig at pilit na ibinubuhos yun. Agad na naghiyawan ang dalawang aswang nang tumama ang benditadong tubig sa kanila.
Umalulong si Adonis habang nangisay ang mga kasama niya. Ano, Adonis? Halika rito! Gusto mo ako, di ba? Akin ka lang, Kay! Akin ka! Wala nagmamayari sa akin, Adonis. Ako lang. Kaya bumalik ka na sa impyerno! Magbabayad ka, Kay! Hindi ko patatahimikin ang aming lahi! Wala akong pakialam! Mamatay ka na! Ibinuhos ko sa kanya ang natitirang tubig na may holy water. Nang matumba siya ay mabilis kong pinaandar ang bangka. Tinulak ko sa tubig ang katawan ni na Alicia at Jansen. Taranta kong pinatakbo ang bangka, lalo na nang marinig ko ang pag-alulong ng mga aswang sa isla. Napaupo ako at napaiyak na lang habang umaandar ang bangka papunta sa isla ng Palawan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang pagkawala ng mga kasama ko. Kaya sinabi ko yung totoo. Pero as usual, hindi naman ako pinaniwalaan. Halos ilang buwan ako nag-therapy dahil doon. Kahit na anong sabi ko na totoo ang mga sinasabi ko, walang naniniwala. Nang puntahan ng mga pulis ang sinasabi kong isla, nagawa na agad ng kwento ng kapitan nila ang nangyari sa mga kasama ko. Pero walang record kay Adonis. Pinagmukha nila akong baliw na kinailangan akong dalhin ni Mama sa Amerika para ipagamot. Hindi na ako bumalik ng Pilipinas. Ayoko na rin bumalik dahil kahit ilang taon nang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa akin. Kung may natutunan man ako doon, yun ay ang kahit na gaano mo ka-close, hindi ka dapat buong magtiwala. Dapat may reservation ka pa rin kasi pwedeng-pwede ka pa rin nilang traidorin. Gaya na lang ng ginawa ni na Alicia at Jansen sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Gustong-gusto ko po ang mga kwento ninyo. Nakakatawa ang mga aral na nakukuha namin sa inyong sinishare na kwento. Kung kayo po ay gaya ko na may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo pong i-comment sa baba at ang aking ding mabasa. Huwag po natin kalimutang mag-like, share at subscribe sa channel ng Aswang Diaries. Pakipindot na rin po ang bell button para updated po tayo sa kanilang mga upload. Yun lamang po. Sana'y makapagbigay rin ako ng aral sa inyo. Nagmamahal, Kay.